Ito na naman po ang madiskarting kabalin. Mga kapatid, ito iniiwa ko po yung cheese. Gagawa po tayo ngayon ng ham and cheese, mga kapatid. Ham and cheese po. Yan. Ito po, iano ko po sa camera. Yan. Ham and cheese po yung gagawin natin, mga kapatid. Yan po. Ito po ang madiskarting kabalin. Paki-like and share po, mga kapatid. Thank you po sa inyong lahat. Huwag po kayong magsasawa, mga kapatid. Paki-suporta po lagi. Kung gusto niyo pong matuto, paki-follow niyo po yung aking YouTube channel po, Ryan Dialca. Step by step po tinuturo ko yung mga sangkap ng mga tinapay, iba-iba pong mga tinapay. Ito po, ngayon gagawa tayo ham and cheese. Hindi po ito sinasalang soben, mga kapatid. Pinipirito po ito. Pipirito po natin. Ito po. Cheese po ito, mga kapatid. Ito po yung ham. Ito po yung ating ham. Ito po yung ating ham, mga kapatid. Tiin lang po sa gitna muna. Tapos iwain po natin ng ganyan, mga kapatid. Ayan. Yan po, mga kapatid, ito po yung iwan ng ating ham. Tapos na po yung cheese. Ham naman yung iniiwan natin, mga kapatid. Yan po. Nagawa tayo ng ham and cheese. Yan ito, mga kapatid. Yan po. Ito lang po yung sangkap natin sa ham and cheese, mga kapatid. Dito po, ito na poriko, asin, tsaka po sap, tubig. Yan lang po. Bali 5 klase lang po, pati tubig. Yan. Yan po, kapatid. Ito po, ilalagay ko na po yung ating Republic. Sorry, ano po ito? First class. Ang tatak niya po ay Globe. Pwede rin po Republic, pero yung gamit ko po Globe. 2 kilo po ito. Lagay po natin yung poriko, mga kapatid. Sap po, papalsa. Asin, mga kapatid. Ito po yung asin, mga kapatid. Then 400 grams pong asukal. So, dalawang lata po tsaka kalahati tubig. Nalihin ko na po, mga kapatid. Ayan po. Hanggang sa matunaw po yung asukal tsaka asin. Aming cheese po ito, mga kapatid. Aming cheese. Yan po, mga kapatid. Alihin na po natin. Natunaw na po yung asin tsaka asukal. Kailangan, mga kapatid, doble-doble po yung linis ng ating kamay. Kasi minsan, mga kapatid, yung pong harina, minsan meron po siyang matakaw sa tubig. Meron, hindi naman yung po, lalo po kapag na-stop sa pinagbibilan yung harina.
po mga kapatid. Idadaan ko po ito sa makina mga kapatid. Pamakina na ako mga kapatid. Ito na po yung ating ham cheese mga kapatid, na makina ko na po. Pinag-pina na mga kapatid. Dalawa po yung gagawin natin dito mga kapatid, ham cheese tsaka po cheese bread. Yung kalahati po cheese bread, yung kalahati ham cheese. Kung gusto niyo pong gumawa ng cheese bread, pwede yung magsabay yung dalawa. Pwede yung kayong kumuha dito pang cheese bread tsaka pang ham cheese. Isa lang po yung sangkap niya, iba lang po yung mga palaman nila. Ito po, iwanin ko na po mga kapatid. Ayan po mga kapatid, 25 grams po ito. Yung putol ko po 25 grams. Binibenta ko po dito ng tigli 5 piso yung isa. Dapat po kung hindi nyo pa kabisado yung timbang nya, kailangan po bawat isa tinitimbang para walang maliit, walang wala. Kaya ako po kasi kaya madalang ko na lang timbang, kabisado ko na po yung laki nya. Yan po mga kapatid. Yan po mga kapatid, gagawin na natin ang ating ham cheese. Ganito po yung ganito po. Ilalakad nyo po ng ganyan. Ito po yung ating ham tsaka cheese. Nagsasama po yung dalawa. Yan. Igot po natin ng ganyan. Ganyan po. Tapos pagdating sa gitna, pag naitupi na ng 3 beses, itupi po natin ng ganito, parehong dulo po, itupi po natin ng ganyan. Ito po yung resulta ng ating ham cheese. Yan po mga kapatid, ham cheese po. Pwede rin pong wag nyo nang itupi kung medyo tinatamad po kayo huwag nang itupi. Pwede rin po mga kapatid. Ganyan na lang, diretso na lang para wala nang madami pang trabaho. Yan po. Yan po mga kapatid, diin nyo po ng ganyan, tapos idiin nyo ng paila papunta sa inyo. Yan. Ham cheese. Mamaya kapatid, papakita ko po sa inyo, ipirito na mamaya. Yan. Ham and cheese. Yan po mga kapatid. Kahit wala po kayong oven, makakaluto po kayo ng ganito kasi pinipirito po ito mga kapatid sa mantika. Hindi po nilalagay ito sa oven. Ganyan lang po mga kapatid, hindi nyo. Sa mga hindi pa po nakapag-like and share mga kapatid, paki-like and share po. Hindi pa po naka-follow sa akin, paki-follow po mga kapatid. Ryan Dialta po sa YouTube channel ko po. Makikita nyo po lahat ng tinuturo ko. Step by step po yung ating mga recipe.
resulta ng ating yan, ganyan po siya. Ito mga kapatid, bumibig po ako ng ganito po yung nilalagay sa ating ham and cheese. Ito po siya, breadcrumbs po, yan. Yan po siya. Bubuksan ko na po mga kapatid para mailagay na natin sa ating ham and cheese. Sasaling ko po dito. Mga kapatid, panoorin nyo po, tapusin nyo po para po malaman nyo paano po gumawa ng ham and cheese mga kapatid. Ngayon mga kapatid, meron tayong tubig dito. Ibababad ko muna po sa tubig para kumapit po yung ating breadcrumbs. Po mga kapatid, naman po sa tubig. O ilalagay ko na po mga kapatid. Po. Po yung ating ito po mga kapatid ganito po, iikot po natin ang ganyan, lagyan po natin siya ng breadcrumbs. Ito, nakakasarap po yan. Ganyan po yung paggawa ng ham and cheese mga kapatid. Lagyan nyo po ng breadcrumbs, ibababad nyo muna po sa tubig para dumikit po yung ating breadcrumbs. Marami siyang breadcrumbs mga kapatid para lalong masarap, tsaka nakakalutong po ito mga kapatid. So, lalagay ko na po sa ating tray. 20 yung isang laman mga kapatid. Ito siya mga kapatid, ang ating ham and cheese. Ayan po, ham and cheese po mga kapatid, ham and cheese. I-like and share po mga kapatid. Yan po yung itsura ng aming cheese mga kapatid. Yan, mamaya po ipipirito ko po. Ito po yung aming cheese natin mga kapatid. Lagay ko na po sa palanggana para hindi po natatapon. Ito siya. Yan po yung itsura ng ating ham and cheese mga kapatid. Kailangan maraming breadcrumbs para lalong malutong at masarap mga kapatid. Thank you po sa lahat ng nanood at mga nanonood. Thank you po sa inyo mga kapatid. God bless po sa inyong lahat. Thank you, thank you, thank you.